Bago natin simulan ang video na ito, nais ko munang pasalamatan ang mga taong tumutulong sa aking channel. Ang Team High Five, Team Angel, El Sangre, Sangre de Bathala Encantados, at lalong-lalo na sa mga sulit kong supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan na natin to. Ang video na ito ay hango sa totoong buhay. Ito ang kasaysayan ng mga sinaunang tao na nakatira o nanirahan sa ating bansa. Libo-libong taon nang nakakaraan. Ito ang kasaysayan ng ating lahi. Ito ang kasaysayan ng ating bansa. Ito ang kasaysayan na bago pa tinawag na Maharlika ang ating bansa, bago pa tayo sinakop ng mga Kastila. Kasaysayan na bago pang maghimagsik ang mga kapwa nating Pilipino laban sa mga prayle. Ito ang kasaysayan na bago pa paslangin o patayin ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Kasaysayan na marahil ay nabura na sa ating mga isipan. Ito ang kasaysayan na bago pa dumating ang mga Hapon at sakupin ang ating bansa. Kasaysayan na marahil ay hindi sa ating itinuro o nabura na talaga sa ating mga kaisipan. Kasaysayan na bago pa dumating ang pangalawang digmaan sa ating bansa. Kasaysayan na bago pa tayo sakupin ng mga Amerikano. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bathala Adventure PH. Halina't sabay-sabay po nating tuklasin ang hiwaga at kasaysayan na mayroon tayo. Dahil mahalaga po sa atin na matuklasan kung sino-sino ba talaga ang mga ninuno natin. Halina't sabay-sabay po nating tuklasin ang mga sinaunang tao na nakatira sa atin. Ayon sa pananaliksik at ayon din sa kasaysayan, ang taong Tabon ang pinakaunang nanirahan sa bansang Pilipinas na makikita sa kuweba ng Lipuon, Palawan. Ang taong Tabon din ang tinaguriang Homo sapiens o modernong tao na nakarating sa kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa. Ang taong Tabon din ang tinaguriang cradle of civilization ng Pilipinas. Ang mga nahukay na labi o buto na tinatawag ng mga sinaunang tao na nahukay sa Lipuon, Palawan ay mas lalong kinamanghaan ng mga sayantipiko at sinabi na ito daw ay malaking patunay o pruweba na ang mga tao ay galing sa Unggol, base na rin sa mga nahukay na buto galing sa kuweba ng Lipuon, Palawan. Totoo nga ba na ang taong Tabon na sinasabi ng mga anthropologist na sinaunang tao at hindi ang sinasabi sa Biblia at sa Quran na ang unang tao sa mundo ay si Eva at si Adan? Dumako na tayo sa unang pangkat o unang nakarating o nanirahan sa kapuluan ng Pilipinas. Ang unang pangkat na nakarating sa Pilipinas ay ang mga Aita o mas kilalang mga Negrito. Nakarating sila sa kapuluan sa pamamagitan ng mga tulay na lupa. Sinasabi ng mga scholars na ang mga katutubong Aita ay galing sa Borneo. Ang mga katutubong Aita ay nakatira sa liblib at bulubundukin ng Luzon. Itinuturing sila bilang Negrito dahil sa balat na may itim at kulot na mga buhok. Maliliit lamang sila at hinahantulad ito sa mga tao ng Afrika. Payak lamang ang pamumuhay nila. Pagtatanim at pangangaso ang kinabubuhay ng kanilang angkan. Alam nyo ba na bago pa matuto ang mga katutubo nating Aita na magsulat, ay ang nakagisnan nilang gawain upang makipagpalitan ng komunikasyon sa ibang tribu ay ang pagsayaw na tinatawag na mimetic dance. Ang mimetic dance ay ang paggaya sa kilos ng mga hayop. Sa ganung paraan, mapapaabot nila kung anuman ang kanilang saloobin sa kapwa tribo o sa kapwa kanayon. Courtship dance naman ang sayaw ng mga babae pag gusto nilang magpaligaw sa mga lalaki.
Alam niyo rin ba na isa ang mga Aita sa mga tumulong upang mapalaya ang ating bayan laban sa mapang-abusong mga Kastila? Aita Squadron 30 naman ang tawag sa kanila ng kapanahunan ng mga Hapon. Nakipaglaban din sila para sa bayan. Kaya hindi natin pwedeng basta-bastahin ang mga katutubo nating mga Aita dahil sila ay mga bayani din ng ating bayang Sinilangan. Ang pangalawang pangkat na dumating sa ating bayan ay ang grupo ng mga Indones. Ang mga Indones ay galing sa Timog Asya. Dumating sila sa bansa gamit lamang ang mga bangka. Pangingisda at pangangaso naman ang kanilang kinabubuhay. Sila ang mga sumasamba sa mga anito, anita, araw, puno, baka at iba pang mga nilalang na sa tingin nila ay pinagkukunan nila ng lakas. Ang mga Indones noon ay nakatira sa ilalim o sa taas ng mga punong kahoy. Ginagawa nila ito upang magsilbing proteksyon sa kanilang mga buhay. Ang mga Indones ay may mahaba at mga tuwid na buhok, hindi katulad sa mga Aita, kulot at may iksi lamang. Tulad ng mga katutubo nating Aita, pangangaso at pangingisda din ang kanilang kinabubuhay. Ang pangatlo o huling pangkat na dumating sa kapuluan na sa kasalukuyan ay tinatawag nating Pilipinas ay ang mga Malayo o Malay. Sila ang sinasabi na pinagmulan ng ating lahi, mapasa Bisaya, Tagalog at Ilocano. Sila ang ating mga ninuno. Dumating sila sa atin gamit ang mga balangay. Sila naman ay mga unat at maiitim ang kanilang mga buhok. Kayumanggi ang mga balat at may matangos na ilong. Malay ang tawag sa kanilang pangkat. Base sa pananaliksik ng ating mga scholars, dito tayo nanggaling sa pangkat ng Malay o Malayo. May dugong mandirigma, matangos na ilong, kayumangging balat. Dito nagsimula ang ating lahi bago pa tayo sinakop ng mga Kastila, mga Hapon, mga Amerikano, mga Praile at kung sino-sino pang mga dayuhan na nanakop ng ating bansang Sinilangan. Sana ay may natutunan tayong aral tungkol sa mga Aita, sa mga Indones, at lalong-lalo na sa pinagmulan ng ating lahi, ang mga Malay o Malayo. Hindi dito nangangahulugan na tapos na ang ating pananaliksik. Babalik tayo sa taong Tabon, kung saan sasagutin natin ang mga tanong na namumuo sa ating mga isipan. Kung tayo ba talaga ay galing sa unggoy? Ang taong Tabon ay sinasabi ng mga anthropologists na sinaunang tao, at ang taong Tabon na tinuring na cradle of civilization ng Pilipinas, ay totoo ba talaga na ito ang pinakaunang taong nanirahan sa ating bansa? Nang mga taong May 28, 1962, natuklasan ni Robert Pax sa kuweba ng Lipuon, Palawan, ang mga labi o buto na sinasabi sinaunang tao o ang taong Tabon. Napag-alaman ni Robert Pax na anthropologist na ang sinaunang tao na tinatawag na taong Tabon ay namuhay noong 45,000 BC, isang mahalagang tuklas para sa mga archaeologist, lalong-lalo na kay Robert Pax na anthropologist o sayantipiko. Ayon sa mga sayantipiko, ang tao ay nagsimula o nag-evolve galing sa unggoy. Kung pagbabasehan naman, ang Holy Bible at ang Quran ang sinasabi dito, ang sinaunang tao ay si Eva at si Adan. Ano nga ba ang totoo? Kung pagbabasehan natin ang paglikha kay Adan at kay Eva, si Adan ay linikha sa putik ng ating amang may likha at hinipan
upang magkaroon ng buhay. At si Eva naman ay kinuha sa tadyang ni Adan upang magkaroon ng kasama si Adan. Malinaw na sinasabi ng Quran at ng Biblia na ang sinaunang tao ay si Eva at si Adan at hindi ang taong tabon o taong unggoy na sinasabi ng mga anthropologist o mga sayantipiko na nakita sa kuweba ng Lipuon, Palawan. Si Propeta Adan at si Eva ay binaba sa mundo dahil sa pagkakasala o pagkain ng pinagbabawal na prutas ng ating may likha. Ibig sabihin, si Eva at si Adan binaba sa mundong ibabaw na may utak at may isip. Sa katunayan, inutusan ng Ama si Eva at si Adan na pangalanan lahat ng mga nakikitang hayop. Ibig sabihin, si Eva at si Adan ang nagbigay pangalan sa lahat ng mga nakikita nating mga hayop noon at sa kasalukuyan. At hindi tayo galing sa sinasabi ni Darius Churi o kay Robert Pax na ang tao ay galing sa unggoy sapagkat ang unggoy ay unggoy, kailanman ay hindi magiging tao. At ang tao ay tao, kailanman hindi magiging unggoy. Maniwala tayo sa may likha. Ang sabi sa Quran at sa Biblia na ang tao ay lilikha sa wangis ng ating Panginoon, hindi sa wangis ng unggoy. Kaya mas magandang magsaliksik, mag-aral upang magkaroon ng sapat na kaalaman. Maniwala tayo sa kasibihan ng may kapal pagkat siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Sana po may natutunan tayong aral patungkol sa ating kasaysayan. Muli, ako po si Bathala Adventure PH. Hanggang sa muli.